Hello guys, nandito na naman ako at syempre good morning again dito. Good morning pala dyan. At good evening dito. Ito guys ito. Talagang pinabibilib tayo ni no? Pinabibilib tayo ni Kong Sandro. Grabe, ito bago na namang niya, bago na namang House Bill niya, number 7443. So, yung isang House Bill niya, itong nakaraan, napakaganda rin, di ba? Itong House Bill, ano ba yun? 7442 yata yon. Itong no work, no pay, no? Pero sige, eto, napakaganda rin. Bakit? Dito po, itong bill na ito. An act abolishing the travel tax. Wow! Guys, alam nyo po, itong travel tax sa totoo lang, medyo mabigat-bigat rin naman nito, no? Although hindi nito apektado rito yung ating mga kababayan na hindi naman masyadong nagta-travel at gumagamit ng transportation ng eroplano through for their for their means of transportation, marami rin tayong kababayan na talagang apektado nitong travel tax na madalas namang magbiyahe. Hindi lang ang mga OFW, even yung mga nasa domestic. Bakit po? Malaki-laki rin naman ang tax For example, ang travel tax, kapag ikaw ay nasa business class is 2,700. Tapos ang travel tax, kada biyahe mo is 1,620 kung ikaw naman ay nasa economy lang. Isipin mo yung 1,620 guys. Medyo malaki-laki yun Halimbawa, tama yung sinasabi ni Kong Sandro Paano kung halimbawa, 4 kayo sa isang pamilya, no? So, magkano na yung 1,670 pesos? I-times mo ng 4 yon. So, magkano? 1,6 is 1,6 na lang. O di 3,2, 3,2, 3,2, 3,2, 6,4. O almost mga mga 6,600. O 6,500. Okay, isipin mo yung matitipid mo, 6,500 na yun. Ang dami na nung pwedeng paggamitan. So ito napakaganda na namang panukalang batas ito na isinampa ni Congressman Sandro Marcos. Kaya talagang papalakpakan mo, no? Iba talaga ang nagtatrabaho, hindi lang basta nagtatrabaho, may utak. Ay, siya nga pala, sa bagay, si Iyutman mukhang maghahain din ng panukalang batas. Ang panukalang batas niya, papalitan daw ng pangalan yung sementeryo doon sa Davao. Yung Davao Public Cemetery, gagawin na lang daw yung public cemetery ay Duterte Cemetery. Pulong, baka isama mo na yung mga morgue dyan sa Davao. Pagpapalitan nyo na, pati yung mga funeral parlor dyan. Gawin nyo na lahat na Duterte. Total, bagay naman yun. Teka guys, ito real talk tayo. May nabalitaan na ba kayong mga batas na isinasampa man lang ito o paano kalang batas itong sila Iyutman? O yung anak? Wala kang malalaman wala kang mababalitaan sa bagay, ano pa ba ina-expect natin bobo nga mga yan. Asa pa tayo na merong mga batas na isasampay. Natural, wala. Diyos ko po, Rudy. Pero yun lang. So, congratulations At eto, malaking kapakinabangan ito sa mga biyahero tsaka sa mga OFW. Malaking kaluwagan po ito. Tama lang at abolish na yan. I-abolish na yan, travel tax na yan. So, good job, Kong Sandro Marcos mabuhay ka at pagpatuloy mo yan talagang unti-unti nang lumalabas ang iyong katalinuhan at pagmamahal sa bayan. Ganito mga batas na naglalayong mahalin ang bayan. Naglalayo na ang makinabang ay ang taong bayan. Pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Hindi yung kagaya ni Iyutman ang iniisip na batas ay palitan ng pangalan ng public cemetery. Ang daming maiisip, Ang paplanuhin, palitan, pangalan ng sementeryo. Pangalan ng sementeryo. What the heck?
Sa mga pupuntitili siya at may sayad, manatili kayo may sayad sapagkat ang may sayad ay tatay niyo pala karton. Ang may sayad ay laging high blood. Bye!